Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At gagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyong pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am, ito hong ngayon na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siya confirmation. Ito hong sinasabi kasi nung una parang performance, 'di ba? Ang magiging batayan daw po nung magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po bago na po ito, ano ba ang balita diyan sa palasyo? As in resign all na tapos bahala na itong bagong upo na ang maririting? Opo, ganun po. So, para po bigyan din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. At syempre po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong bayan. Nagbubunyi na ang mga DDS. Wala na raw kasi ang tinik sa lalamunan nila. Ang babaeng paulit-ulit na bumabasag sa kanilang fake news, Yusek Claire Castro, ay nagbitiw na bilang bahagi ng Clean Slate Directive ng bagong PCO chief. Para sa mga peddler ng disinformation, ito raw ang simula ng bagong yugto, isang mas tahimik na Malacanang, mas madaling bulungan ng chismis at twisted narratives. Pero teka lang, kapag ang unang tinanggal ay yung mismong tagapagtanggol ng katotohanan, may dapat tayong ikabahala. Kasi kung ang sinasabing clean slate ay nangangahulugan ng pagkawala ng mga boses na bumabangga sa propaganda, baka ang totoong agenda ay hindi paglilinis, kundi paglalatag ng espasyo para sa susunod na wave ng fake news. Hindi basta-basta si Yusek Claire Castro. Bago pa siya naging bahagi ng PCO, kilala na siya bilang isang legal analyst na matapang magsabi ng tama, kahit pa hindi popular ang opinyon. At bilang tagapagsalita ng Malacanang, siya ang madalas humarap sa media para ituwid ang mga maling ulat. Lalo na yung galing sa mga DDS vloggers at fake news machinery. Marami ang nainis sa kanya, pero marami rin ang humanga dahil hindi siya nagpapagamit. Sabi nga niya sa isang interview, malumanay naman po ako. Sobra po akong malumanay. Nagkakataon lang po siguro, may mga pagkakataon na kailangang labanan ng fake news. Ang ganitong uri ng paninindigan, bihira sa mga nasa gobyerno ngayon. Kaya ang pagkawala niya sa PCO ay hindi simpleng balita, isa itong babala. Pagkaupo pa lang bilang bagong PCO chief, agad nagpalabas ng direktiba si Dave Gomez, lahat ng top officials ng PCO, magsumite ng courtesy resignation. Ang rason, clean slate daw. Wala raw kinalaman sa performance, kundi para maibalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Kung baga, bagong leader, bagong team, kahit wala namang sabit o palpak ang ilan sa mga tatanggalin. Pero kung tutuusin, pag sinabing clean slate, sino ba ang kadalasang unang nililinis? Ang ironic lang, isa si Claire Castro sa pinaka-consistent na tagapagsalita ng katotohanan sa PCO. Tapos kasama siya sa pina-resign agad. Clean slate ba talaga ito? O sinisimulan lang ang mas maingat at mas kontroladong storytelling ng bagong administrasyon? At sana, hindi pa huli ang lahat. Kung ang dahilan ng pagbibitiw ay courtesy lang naman at hindi performance-related, baka pwedeng isalba pa. Sayang si Claire Castro, hindi siya perfect, pero sa panahong maraming nagsisinungaling na may title, siya yung nagsasabi ng totoo kahit walang script. Kung talagang layunin ni Dave Gomez ang pagbabalik ng tiwala, baka siya mismo ang dapat mag-reconsider. Walang drama si Claire sa kanyang pag-alis. Wala ring sama ng loob, ayon sa kanya. Tahimik siyang nagpaalam. Sa isang panayam, sinabi niya, mahirap naman po kasi na para mag-acting ako. Kung ano ang akin, at kung ano ang hawak kong katotohanan, yun ang ipaglalaban ko. Hindi ito hugot ng bitter. Ito ay paalala mula sa isang taong sanay tumindig kahit mag-isa. Tahimik man ang tono niya, malinaw ang mensahe, hindi siya tagasunod ng script. Hindi siya pinalalakad ng memo, kundi ng prinsipyo. At sa gobyernong masyado ng sanay sa scripted loyalty, ang mga katulad ni Claire Castro ay laging nasa alanganing posisyon.
Tahimik siyang umalis, pero ang pagkawala niya ay malakas ang dating, lalo na sa mga taong may alam kung paano gumagana ang propaganda. At kung iisipin, hindi si Claire ang tipo ng opisyal na naghahanap ng spotlight. Hindi siya mahilig sa power trip, hindi rin siya palasagot ng patama sa social media. Pero sa tuwing may fake news na bumabanat sa Malacanang, siya ang laging nauunang sumalo. Siya ang naging mukha ng pagtutuwid, hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa tapang niyang magsabi ng totoo, kahit alam niyang may backlash. Ngayong wala na si Claire Castro sa PCO, parang biglang luluwag ang gate. Parang may pakiramdam ang mga DDS at anti-admin vloggers na pwede na ulit magpakawala ng kung ano-anong kwento, kasi wala ng opisyal na laging handang magtuwid. Minsan kasi, hindi mo kailangan alisin para linisin, sapat na yung alisin ng taong naglalantad ng kasinungalingan para lumakas ang loob ng mga manloloko. Ang tanong, ito ba talaga ang gusto ng bagong administrasyon? Kung sincero si Dave Gomez sa layunin niyang maibalik ang tiwala ng publiko, bakit biglang nawala ang pinaka-epektibong tagapagtanggol laban sa disinformation? Sa totoo lang, mas natakot pa ang mga DDS sa boses ni Claire kaysa sa mga fake news busters sa labas. Dahil insider siya, may access siya, at higit sa lahat, hindi siya natatakot magsabi ng totoo kahit sino pa ang tamaan. Mabilis ang kilos ni Dave Gomez. Pagkaupo pa lang bilang PCO chief, isang utos agad ang bumura sa buong leadership team ng opisina. Maaaring sincero ang layunin, mag-reset, maglinis, magsimula ulit, pero sa pagpapatupad nito, mukhang hindi nabigyang halaga kung sino ang mga nawalang mahalaga. Isa na rito si Claire Castro, na hindi naman kritiko ng administrasyon, kundi tagapagtanggol nito laban sa maling impormasyon. Kaya ang tanong, naputol ba ang sariling kalasag ng Malacanang? Sa panahong kaliwat kanan ang banat mula sa mga troll at peke, si Claire ang isa sa mga bihirang nagsasabi ng sandali lang, mali yan. Kung ganitong klaseng opisyal ang mawawala sa PCO, baka hindi pagbabalik ng tiwala ang mangyari, kundi pagbabalik ng fake news na walang pumipigil. Baka sa pagputol ng tinik, aksidenteng nawala rin ang panangga. Tahimik na aalis si Claire Castro, pero malakas ang dating sa mga nakakaintindi ng takbo ng politika. Sa panahong madalas inuuna ang loyalty kaysa katotohanan, bihira na ang mga opisyal na pipiliing magsalita ng diretso kaysa makisabay sa script. Ang pagkawala niya ay hindi lang pagkawala ng boses, kundi pagkawala ng panangga sa kasinungalingan mula sa loob mismo ng sistema. Hindi natin alam kung babalik pa siya o kung pipiliin niyang manahimik sa gilid. Pero sana, kung tutungang courtesy resignation lang ito at hindi performance-based. May chance pa si Dave Gomez na hindi ito tanggapin. May pagkakataon pa para panindigan ang katotohanan, hindi lang sa salita, kundi sa pagpili ng mga taong dapat manatili. Dahil sa huli, kung ang pipiliin natin ay ang tahimik pero totoo, mas matatag ang administrasyong mabubuo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.